Ikinulong at binugbog umano ang driver matapos pagbintangang nagnakaw ng angpaw na naglalaman ng mga sensitibong larawan. 3 araw ng torture, pisikal, mental at humiliating. Pinainom umano ng sariling ihi, binugbog at tinakot. Ang kwentong ito ay hindi biro at ang alegasyon ay laban sa mga sikat at makapangyarihang tao. Noong January 17, 2026, isang lalaking nagpakilalang driver at personal assistant, kilala lamang sa alias na Totoy, ay lumapit sa National Bureau of Investigation upang magsampa ng reklamo. Ayon sa kanya, sa loob ng 3 araw, siya ay pilit pinapaamin tungkol sa isang pulang sobre, isang angpaw na may laman umano ng pribado at sensitibong larawan ng kanyang employer, ang aktres na si Rian Ramos at ng kanyang kaibigang beauty queen, si Michelle D. Si Totoy ay isang ordinaryong lalaki mula sa probinsya, may asawa at pamilya. Bago naging stay-in driver at personal assistant ni Rian Ramos, nagtrabaho siya sa ibang pribadong kumpanya bilang chauffeur at aide. Dahil sa kanyang pagiging maasikaso at mapagkakatiwalaan, naging malapit siya sa personal na buhay ng aktres at tinanggap siya bilang bahagi ng household ni Rian at Michelle sa kanilang kondominium sa Makati. Si Samantha Panlilio naman, isa sa mga idinawit sa reklamo, ay kilala bilang Miss Grand Philippines 2021 at matagumpay na businesswoman. Bukod sa pagiging beauty queen, siya rin ay isang real estate developer at miyembro ng high society circle sa Maynila. Bagamat mas low-key siya kumpara sa dalawang aktres, ang kanyang impluensya at koneksyon sa industriya ay mataas. Sa kanyang sinumpaang salaysay, detalyado niyang inilarawan ang paulit-ulit na pambubugbog na tinamo niya. Piniringan ang kanyang mga mata, binuhusan ng alkohol at tinusok-tusok gamit ang mga daliri. Si D, kasama raw sa gumulpi sa kanya. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Binumbog ka muna ni... Michelle. Sino Michelle? Michelle D. Paano kanya binumbog? Pinatayo ako niya tapos sinikmurahan ako, sabi niya, akin na. Pinainom siya ng sariling ihi, itinali ang kanyang mga kamay at paa, habang isinasagawa ang umano'y interogasyon. Binugahan niya ako ng alcohol buong katawan ko, pati mata ko. Tapos nung hinawakan niya dito, tinusok mata ko ng 2 daliri niya. Pati umano si Ramos, sinaktan din siya. Sinapak po niya ako dito. Medyo nakainom siya eh. Tapos binatukan niya ako dito, di ko mabilang, walang bisis. Bukod sa pisikal na pananakit, nakaranas siya ng psychological torture. Pinilit siyang takutin, bantaang hindi na siya makakalabas ng buhay kung hindi aamin sa pagkuha ng larawan mula sa angpaw. Ayon pa sa kanya, tumalon siya mula sa 39th floor ng kondominium sa Makati upang makatakas na nagresulta sa malubhang sugat at pagka-ospital. Sa isang punto, may narinig daw siyang pag-uusap ng mga bodyguard. May narinig ako na, atapusan nila ako, atapusin mo lang buhay ko. Kaya tumalon ako. Saan ka ba siya? Sa 39th floor. Hayon sa reklamo, 7 individual ang idinawit sa umano'y pambubugbog at torture. Sina Rian Ramos, Michelle D., Samantha Panlilio, 2 bodyguards at 2 pulis Makati. Sa salaysay ng driver, paulit-ulit siyang pinagsama-samang bugbugin at pinahirapan at ang lahat ng pangyayari ay naganap sa loob ng unit ng kondominium. Maring itinanggi ng kampo ni Rian Ramos, Michelle D. at Samantha Panlilio ang lahat ng alegasyon. Ayon sa kanilang abogado, si Attorney Abraham, malaya ang driver bilang stay-in employee at naninirahan sa unit kaya walang illegal detention na naganap. Iginiit nila na ang reklamo ay isang retaliatory suit o ganti lamang dahil sa naunang kasong qualified theft laban sa driver. Kaugnay ng nawawalang larawan mula sa angpaw, iginiit din nila na naunang umamin ang driver sa qualified theft case at nagsoli pa ng ilang gamit kaya naniniwala sila na ang bagong reklamo ay may layuning sirain ang reputasyon ng kanilang mga kliyente. Ang kaso ay nagkaroon ng malawak na echo sa social media. Ang mga fans ng Richelle, ang tambalang Rian at Michelle, ay nalungkot at nagulat. Maraming naniniwala sa depensa ng mga celebrities at nagsabing ganti lamang ito ng driver. Sa kabilang banda,
May mga netizens na naniniwala sa biktima na nagsasabing hindi dapat balewalain ang reklamo ng isang ordinaryong empleyado laban sa mga sikat at makapangyarihang tao. Marami rin ang nanawagan ng due process na hindi dapat hatulan agad ang alinmang panig hanggat hindi pa natutukoy ang katotohanan. Sa gitna ng kontrobersya, muling pumasok si Sean Gaza sa social media. Ang kanyang lumang blind item mula pa noong January 2024 ay binanggit ang isang triple adventure o kontrobersyal na sitwasyon ng isang sikat na aktres at dalawang beauty queens. Bagamat wala siyang bagong ebidensya, nagbigay ito ng basehan sa maraming netizens na iugnay ang blind item sa pulang sobre at sa kasalukuyang reklamo. Ang kanyang mga post ay nagpasiklab ng debate sa social media. Ang ilan ay nagbabala laban sa paniniwala agad sa kanya. Ngunit marami rin ang nag-claim na alam niya ang nakatagong katotohanan sa likod ng pangyayaring ito. Ang social media reaction ay nahati. Maraming netizens ang nagtatanggol sa driver at naniniwala sa kanyang kwento, lalo na sa matinding pinsalang kanyang tinamo. Mayroon ding malaking grupo ng fans ng celebrities na naniniwala na ang reklamo ay recycled at revenge lamang. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, iisang panawagan ang nangingibabaw. Ang due process at hustisya ay dapat mauna bago hatulan ng alinmang panig. Sa legal na aspeto, kung mapatunayang totoo ang alegasyon, ang serious illegal detention, torture at physical injuries ay may kaakibat na mabigat na parusa. Ang bawat kasong ito ay maaring magresulta sa reklusyon perpetua o habambuhay na pagkabilanggo kasama ang civil liability para sa moral at exemplary damages. Ngunit sa ngayon, ito ay alegasyon pa lamang at nasa ilalim ng investigasyon ng NBI at ng Makati Prosecutor's Office. Samantala si Totoy ay patuloy na tinutulungan ng Volunteers Against Crime and Corruption sa pangunguna ni Arsenio Boy Evangelista. Ayon sa kanilang pahayag, ang kanilang layunin ay masiguro na maiparating ang reklamo sa tamang ahensya at mabigyan ng proteksyon ng biktima, lalo na't may panganib sa kanyang kaligtasan dahil sa kasikatan ng mga inirereklamo. Sa gitna ng glamour, reputasyon at impluensya ng mga inirereklamo, lumalabas ang isang kwento ng karahasan at takot, 3 araw ng torture, isang pulang sobre. Ang publiko ay nanonood, ang social media ay naghuhusga, at ang hustisya ay patuloy na hinahanap. Sa huli, ang kasong ito ay higit pa sa chismis o blind item. Ito ay kwento ng kapangyarihan laban sa ordinaryong tao, impluensya laban sa katotohanan, at batas laban sa kontrobersya. 3 araw ng torture, physical, mental at humiliating, ang simula lamang ng kwentong patuloy pang bumabalot sa mundo ng showbiz, pageantry at social media.